Kaya nga, at tulad ng sinabi ko kanina mga minamahal, yung ating pagsama sa Diyos hindi natatapos dito sa banal na gawain. Ilang porsyente pa lamang ito mga minamahal. Kasi may mga ibang Kristiyano, pag nandito sa banal na gawain, oo, nagtas lang kamay, nagpuri, pagbalik sa bahay, balik sa dating ugali. Mga minamahal ko, kulang. Kulang yung katampatang pagsamba. Hindi buo. Kailangan buo, mga minamahal. Kung paano mo sinamba ang Diyos na banal, sa banal na dakong ito, pag uwi mo sa iyong tahanan, o kahit kasang kumandako, banal ka pa din sa paningin ng mahal na Panginoon. Yung ginagawa mo, nasa banal na kalooban pa rin ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kasama na dyan yung pagpipigil. Mga minamahal ko, pagpipigil ng mga, halimbawa, mayroon kang naririnig, mayroon kang nakikita, para sa iyo, negatibo. Pero ang ginawa mo, hindi iyon ang tinignan mo. Ang tinignan mo doon sa tao, ay yung pagsusumikap niya sa paglilingkod, sa malamang ng mga siya may kahinaan, may pagkukulang, pero ang tinignan mo, yung pagsusumikap niya sa mahal na Panginoon, you are a true worshiper of God. Mga minamahal. Hindi yung kahinaan niya ang tinignan mo. Kaya nga nandito tayo lahat eh. Dahil lahat tayo may pagkukulang din sa mahal na Panginoon. Lahat tayo may kahinaan din. Church is not for a perfect person. Hindi para sa mga perfectong tao. Ang banal na gawain, ang banal na gawain para sa mga taong kailangan ng Diyos sa kanilang mga buhay. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ba yung uri ng highest form of worship? Worship, or true worship, is doing good things secretly. Yan. Mga minamahal. Worship pala yan. Katampatang pagsamba pala yan sa mahal na Panginoon. Na kapag ikaw ay may ginawang mabuti o mabubuting gawa, hindi mo na ipinagsabi. Hindi mo na ipinakilala na ikaw ang gumawa. That's a proper worship pala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Ano ba sabi ng Bible? Sabi ng Biblia, kung anong ginawa ng iyong kanang kamay, hindi na malaman ng iyong kaliwang kamay. Amen? Yan ang sabi ng Biblia, mga minamahal. Kaya, nakaka-bless yung mga ganitong Kristiyano. Kasi mga minamahal, ano ba nangyayari ngayon? Sa social media. Ang daming Kristiyano daw. Pero yung mga ginagawa nila, ibino-broadcast nila. Ipinapaalam nila sa mga tao na sila'y makadiyos, na sila'y tumutulong sa mga dukha. Ipinapaalam nila sa madha, mga minamahal, na sila yung gumawa ng mabuting iyon. Ay hindi na po biblical. Dahil sabi ng Biblia, kapag ang ginawa ng iyong kanang kamay, huwag ipaalam sa iyong kaliwang kamay. Nang sa ganon, yung mahal na Panginoon, bigyan ka ng ganti, mga minamahal, lihim na ganti galing sa mahal na Panginoon. Kasi kapag yung ginawa ng iyong kanang kamay, ay ipinaalam mo sa iyong kaliwang kamay, natanggap mo na yung reward mo. Everybody say amen? Yung panglupang reward, natanggap mo na. Pagka ganoon, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ay hindi iyon ang ating nais. Bilang mga anak ng Diyos, hindi panglupang gantimpala ang ating nais. Kaya nga mga minamahal, napakasarap gumawa ng mabuting gawa ng kahit hindi na malaman ng tao. Ang importante, alam ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Basahin po muna natin mga minamahal. Matthew chapter 6, verses 3 up to 6. Mateo, kapitulo po 6, ang talata po'y 3 hanggang 6. Datapat pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay ang ginawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan ka. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Datapat ikaw, pagka ikaw ay mananalangin,
pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Everybody say amen. Kapag may ginagawa tayo, lalo na para sa kaharian ng Diyos or tungkol sa paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, like for example, yung ating daily prayers, yung ating daily devotions, huwag na nating ipaalam sa lahat ng tao yan. Mga minamahal. Hindi na kailangan na ipaalam yan, na ipakita natin sa ibang tao na tayo baka Diyos. Makikita po yan sa ating pamumuhay, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Kasi may ibang Kristiyano, masyadong binobroadcast lahat ng kanilang ginagawa, mga minamahal. Kaya hindi na nagiging biblical. Malinaw yung binasa natin. When you pray, go to your room and close the door, and your Father in heaven will reward you. Everybody say amen? So hindi mo kailangan i-broadcast sa social media, sa mga tao na ikaw ay nagpupuri, sumasamba na ikaw ay makadiyos, tatanggap mo na yung reward mo. Sabi ng Bible, ay, makadiyos siya, oh. Ay, nagpupuri pala to kapag umaga. Ay, yun lang reward mo. Pinagpalit mo yung eternal reward na galing sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Sabi, wag daw tayo maging kagaya ng mga Pariseo na kapag nanalangin sa tabi ng kalye, sa tabi ng sinagoga, para sila makita ng mga tao, mapurihan ng mga tao, mga minamahal. Hindi daw dapat gano'n. Everybody say praise the Lord. Kaya nga, kapag totoong Kristiyano ka, yung pagsamba mo sa Diyos, lihim. Hindi mo na kailangan ipakita sa iba, mga minamahal. Kaya nga may tinasabi ko sa inyo kanina, may mga pagsamba na hindi nakaabot sa paanan ng Diyos. Dahil hindi pasok sa Biblia yung kanilang ginagawa. Everybody say amen? Sabi ng iba, nag-worship ako kanina. Nakita nga ako ng mga friends ko, 1,000 ngayon nag-likes eh. Sa tingin mo ba, nakaabot sa paanan ng Diyos yung worship mo? Hindi po, mga minamahal, dahil contradict sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung reward mo, ano? Yung 1,000 likes lang sa Facebook. Yun lang ang reward mo. Pero yung eternal reward, nabaliwala, nasayang. Bakit? Hindi po sa kalooban, hindi katampat ang pagsamba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Pero, meron naman mga bagay na dapat nating i-broadcast patungkol sa kaharian ng Diyos. Katulad ng ating banal na gawain. Yan. Banal na gawain naman ba? I-share mo na, i-share yan. Mga buhay na patotoo, mga himala naman, i-share mo nang i-share yan, social media. Kasi ngayon, mga minamahal, ang social media, mabilis ma-spread yung isang bagay. Picturean mo yung sarili mo, i-upload mo sa Facebook. Within 5 seconds, yung picture mo, pwede makita sa Brazil, pwede makita sa Canada, pwede makita sa United States. Kaya nga ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal, kung isi-share natin yung banal na gawain, manghihimala ng Diyos, maraming makakakita nito. Ito dapat yung ating ibinobroadcast kasi hindi pang personal, kundi ang Diyos ang naluwalhati, hindi po tayo. Everybody say praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ano ba yung sabi ng talata? Kapag tumulong tayo, nanglilimos tayo sa nangangailangan, hindi natin kailangan ipaalam. Nakaka-bless yung mga ganyang Kristiyano, mga minamahal, na talagang kapag sila'y tumulong sa mga kapatiran, tumulong sa banagawain, hindi na nila binobroadcast. Mga minamahal, nakaka-bless, mga minamahal, dahil ang sabi ng Biblia, hindi magkamali ang Word of God, mga minamahal. Ang sabi ng Bible, you have reward, ang sabi ng ating mahal na Panginoon. Yung reward hindi galing sa tao. Hindi reward na kumukupas. Hindi reward na panglupa na pwedeng mawala. Reward na pagpakailan-kailan pa man. Sabi ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating mahal. That's the highest form of worship. Nakigets niyo po, mga minamahal, yung katampatang pagsamba? Hindi nagtatapos sa pagpalakpak, hindi nagtatapos sa pag-awit, bagkus sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mas mataas na porsyento yan. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pagka
may mga event, ang mga church, ang mga banal na gawain, may mga event. Makita mo yung mga Kristiyano, nagtatalunan, nagpupuri. Hindi masama yun, maganda talaga yun. Pero pagdating ng pagsubok, lupaypay, mga minamahal, that's not the proper worship. That's not real worship. Hindi pa buo, kulang. Mga minamahal, kung sa panahon ng event, masaya tayong lahat, kaya tayo natalon. Biski sa panahon ng pagsubok, magpuri ka pa rin na may kagalakan sa mahal na Panginoon. That's the highest form of worship sa harapan ng Diyos. Everybody say amen? Dapat nakikita natin yan, mga minamahal. Maraming ganyan. Especially mga kabataan, mga minamahal. Kaya dapat, we need to read the Word of God. Kailangan natin pag-aralan, maigi ang salita ng Diyos para hindi tayo ma-out of blessing, mga minamahal. Kapag nasa banal na gawain ka, kung paano ka magpuri sa Diyos, na ikaw ay masaya, wala kang problema, sa panahon na ikaw ay sinubok ng Diyos, dapat ganoon din ang pagsamba mo sa mahal na Panginoon. Hindi nabawasan, hindi nagkulang. Everybody say amen? Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano-ano pa yung highest form of worship sa harapan ng Diyos? Forgiving someone who hurt you. Patawarin ang sinumang nakasakit sa iyo. Hindi yan madali, mga minamahal. Sabi ng beloved Mama Dear, huwag mo nang hanapin ang katitisuran sa labas ng banal na gawain. Narito sa loob ng banal na gawain ang katitisuran dahil na tayo po ay nasa buong katotohanan. Everybody say amen? Sabi nga ni Pablo, sa kingdom of God, matindi ang pakikipagbaka sa loob ng kaharian ng Diyos. Sabi ni Pablo, kaya nga mga minamahal, when somebody hurt you, kung may mga nakasakit sa iyo, mga minamahal, pero alang-alang sa pag-ibig mo sa Diyos, kahit mahirap sa iyo, pinatawad mo, ang tingin sa iyo ng Diyos, sumamba ka sa Kanya ng mataas ng uri ng pagsamba. Amen? Mahirap gawin yan. Pero dahil sa pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, kahit na minsan sobra yung ginawa sa atin, yun nga yung gusto ng Diyos eh. Yung ginawan ka ng sobra, na nasaktan ka, na down ka, parang tawag doon, inapi ka. Yun ang gusto ng Diyos. Dahil yung taong inapi, yung taong dinown, yung taong sinaktan ng matindi, ay nagpatawad, napakabango sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Hindi nagiging highest form of worship yung ating ginagawa kapag walang sakripisyo, walang mahirap, walang sakit, walang luha na galing sa kanyang mga anak. Everybody say praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, kahit nasasaktan ka, kahit nare-rebuke ka, ganoon pa rin ang iyong pag-ibig sa mahal na Panginoon. Doon umuusbong yung tinatawag na highest form of worship. Yung puso mo durog, yung puso mo nasaktan, nabalatan ka, nilinis ka, but you worship God with all your heart, with all your soul. That's the highest form of worship. Hindi lahat ng Kristiyano kayang sumamba sa Diyos nang galing sa puso kapag ka may dinadamdam. Everybody say amen? Hindi lahat. That's reality. Pero kapag ikaw ay ganoon, mga minamahal, hindi nagbago ang iyong pagsamba sa Diyos. Kasi minsan, itetest ng Diyos yung quality ng ating faith, mga minamahal. Itetest yan. Sabi ng Bible sa Deuteronomy, sa Exodus, ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay mapanubok na Diyos. Everybody say amen. Minsan nakala natin, yung faith natin matatag na. According to our standard, pero ibang standard ng Diyos. Kaya ang gusto naman ng Panginoon, idadarang Kanya para makita yung kalidad ng iyong pananampalataya. Kung karapat-dapat ka nang tumanggap ng mga pangako, karapat-dapat ka nang gamitin ng mahal na Panginoon. Everybody say amen? Itetest niya. Kaya nga minsan, sa ministry, madalas dyan na ginagamit na mahal na Panginoon. Kapag tayo yung inilagay sa isang tungkulin, grabe tayo. Pero minsan, ikaw yung bangko, iba ang nasa tungkulin. Kaya mo pa ba na mag-worship sa mahal na Panginoon? Pero kapag nakaya mo pa din,
That's the highest form of worship sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kasi minsan, pag hindi ikaw yung may hawak na mikropono, pag ikaw naman yung may hawak na mikropono, grabe ka magpuri. Pero kapag hindi ikaw may hawak, paano ka magpuri? Alam nyo, hindi ang tinignan ng Diyos yung hawak mo yung mikropono. Ang tinignan ng Diyos yung mga oras na hindi mo hawak yung mikropono. Yan ang tinitignan ng mahal na Panginoon. Yung mga oras na ikaw ay wala sa posisyon, na ikaw ay nanonood lang sa mahal na Panginoon. Titignan niya ang pagkilos mo, ang pagsamba mo, kung hindi nababago. Everybody say amen. Kasi mga Kristiyano, minsan, pag hindi hawak ang mic, malamya. Hindi mapuspos. Amen? That's reality. Kami dito, hindi kami magsalita dito ng pahapyaw-hapyaw, diretsuhan, mga minamahal. Everybody say amen. Pag hawak yung mikropono, grabe init. Grabe mapuspos. Pero kapag hindi hawak ang mikropono, ba't hindi ka mapuspos? May question mark, mga minamahal. Pero kahit hindi mo hawak ang mikropono, tandaan natin, ang tinitignan ng Diyos na mataas na uri ng pagsamba during our darkest hours. Everybody say amen. Yung panahon na malungkot ka, yung panahon na down ka, yung panahon na parang iniwan ka at nakita ng Diyos, nagpuri ka, sinamba mo siya, pinasalamatan mo siya, niluwalhati mo siya, doon, nalugod ng Diyos sa iyo. Everybody say praise the Lord. Kasi minsan, itetest yung quality ng faith natin. Kahit matagal ka na dyan sa ginagawa mo, minsan alisin ka muna dyan ng mahal na Panginoon to test you. Pero isa lang naman ang solusyon dyan at sigurado makakapasa tayo. Ano solusyon? Para tayo makapasa sa pagsubok ng mahal na Panginoon? Yung pag-ibig natin sa Kanya. Sabi ng Biblia, love conquers everything. Everybody say amen. Yung pag-ibig natin sa mahal na Panginoon, lahat kayang pagtagumpayan. Kahit idublob tayo, kahit isubsob tayo, kahit pahirapan, kahit tayo dikdikin, durugin. Pero kapag mahal mo ang Diyos, babangon ka, tatayo ka, maglilingkod ka, magpapatuloy ka sa mahal na Panginoon. That's the highest form of worship. Everybody say praise the Lord. Buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Pakibasa po, second to the last verse, Psalms 100 verse 2. Awit 102. Maglingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kaniyang harapan na may awitan. Everybody say amen. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. You cannot serve God kapag hindi nagagalak ang iyong puso. Mga minamahal, kapag ang puso ng Kristiyano hindi nagagalak sa paglilingkod sa Diyos, hindi nakaabot ang iyong pagsamba sa paanan ng mahal na Panginoon. Kailangan, may problema, may pagsubok, masaya ang iyong puso. Bakit? Kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Higit sa problema mo, higit sa pagsubok mo. Amen? Bawat ginagawa natin para sa karya ng Diyos, dapat may kagalakan para nagiging katampatan, pagsamba. Halimbawa, manunugtog tayo. Mga minamahal, halimbawa lamang po ito. Dapat kapag tumugtog tayo, buong kagalakan. At habang tumutugtog tayo, dapat sumasamba tayo. Amen? Kasi, may mga times na ang mga musicians, hindi ko nila lahat, may ilan-ilan lang, nafo-focus na lang po sa pagtugtog. Nawawala na yung tinatawag na worship. Everybody say praise the Lord. Kasi, ang mindset nila, kailangan magaling. O dapat naman talaga magaling dahil Diyos ang iyong tinutugtugan. Pero tandaan natin, iba ang galing sa anointing. Amen? Kahit magaling ka, tumugtog, pero walang anointing, batingaw sa pandinig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pero tumutugtog ka, hindi ka man kagalingan. Pero tumugtog ka, you worship the Lord. Sinasamba mo siya sa pamamagitan ng iyong pagtutog. Sa tiyak na bagay, lalangisan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Palakpakan po natin
ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa harapan ng Diyos, pangalawa lang yung ating galing. Pangalawa lang yan. Laging una, sa harapan ng ating mahal Panginoon, yung ating puso na nakikita niya kung sumasamba ba sa mahal na Panginoon. Yung ating puso na tumutugtog ba para sa Kanya o para sa tao. Yan ang tinitignan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bagay sa ating pamumuhay, mga minamahal, huwag nating iisipin na ang anointing ay para lamang sa mga may ministry. Mga minamahal ko, what is anointing? Ang anointing ay langis. Ano yung langis? That's the Holy Spirit. Ano yung Holy Spirit? That's the power of God na nasa atin, mga minamahal. So, hindi lamang sa mga may ministry, dapat may anointing. Maging sa ating mga ordinary Christian, dapat may anointing tayo. Saan natin magamit yan? Sa trabaho, mapapakinabangan mo yung anointing. Kapag ka nagsalita ka sa trabaho, mga minamahal, binibigyan ka ng wisdom ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano mang hawakan ng iyong kamay, pinagpapala ng mahal na Panginoon. Yan yung kapangyarihan ng anointing. Hindi ang anointing sa mga nangangaral lamang, sa mga tumutugtog lamang. Ang anointing para sa lahat ng anak ng Diyos. Everybody say amen. Kaya minsan, sa trabaho natin, minsan, papasok si Satanas. Gagawang ka ng problema. Hindi maiwas yan. Dumaan din ako sa pagiging empleyado. Pero kapag you have the anointing, you have the Holy Spirit, mga minamahal, kayang-kaya mo daigin. Bibigyan ka ng malapay ng wisdom. Kung kailangan mo ng wisdom, right away, ipapadala ng Diyos. Kung kailangan mo ng lakas ng loob, right away, ipapadala ng Diyos. Kung hindi mo kaya magsalita ng saganang iyo, right away, ang Diyos ang magsasalita para sa iyo. That's the power of anointing, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, sa lahat ng ating ginagawa, dapat laging may kagalakan. Kasi kung ang ginagawa mo, wala kang kagalakan, napipilitan ka lamang, o nagpapakitang tao ka lamang, or pakunwari lamang, asahan mo, hindi nakaabot yan sa langit. Sayang ang iyong ginagawa. Pero, ano man ang iyong ginagawa sa kaharian ng Diyos, subalit may kagalakan sa iyong puso, tagawalis ka dyan, tagalinis ka ng CR, kahit tagabuhat ka, pero masaya ka, ginagawa mo, may anointing ka, galing sa mahal na Panginoon. Everybody say amen? Kaya nga, itong mga nakaraang barangay crusade po natin, 3 sunod-sunod, 1 linggo lang ang pagitan. Kaya talaga napagod tayo, lahat tayo. Nakita namin mga kapatiran, nakiisa, mga beloved choir members, beloved musicians, first batch, hayo and follow-up team, talagang nakiisa lahat. Mga nag-ayuno, ating beloved ordained preacher, nakaluhod, mga minamahal. Kaya lahat tayo may sakripisyo. Ano ang naging bunga? Ang daming kaluluwa ang nadala sa paanan ng ating malapay na sa unat, panalangin, pagluhod ng ating minamahal at ginagalang na mahal na pastor. Siya lang, lahat ito, turo ng mahal na pastor eh. Kung hindi ito itinuro ng mahal na pastor, hindi natin alam ang gagawin natin. Everybody say amen? Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi madali. Grabing sacrifice. Kaya nga sabi ng Bible, offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God as your reasonable service, or that is your true and proper worship. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Di ba? Wala naman tayong bayad. Wala naman tayong bayad. Pero, yung ating naramdaman, higit pa sa tumanggap ng bayad. Amen? Amen po ba? Breaking lang, masayang-masaya na tayo. Mga minamahal, higit pa tayo sa tumanggap ng malaking sahod. Mga minamahal, bakit? Ang tawag sa ating naramdaman, divine joy. Ang sabi ng Biblia, banal na kagalakan galing sa mahal na Panginoon na hindi madama ng mga tao sa sanlibutan. Tanging anak ng Diyos na may Espiritu ng Diyos ang makadama ng tinatawag na banal na kagalakan. Everybody say amen. Masasabi mo na meron kang tinatawag na divine joy kapag may ginawa ka sa kingdom of God na kahit maliit, tuwang-tuwa ka. Amen. Everybody say praise the Lord. Kahit ano, kahit yung pinakamababa na katungkulin, ginampanan mo, grabe, tuwang-tuwa ka. Isa lang ibig sabihin, mayroon kang tinatawag na banal na kagalakan galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Magtatapos na po tayo. So ano ang impact
ng highest form of worship. Para lang ba mapalugdan ng Diyos? Yun lang ba ang impact nito sa atin? Hindi po. Powerful. Basahin mo natin last verse. Maganda na po ang malutog mga awit. Gawa 16, 25 hanggang 26. Sa mga gawa, 16, 25 hanggang 26. Datapot ng maghahating gabi na Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawitan ng mga himno sa Diyos at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At pagkaginsa-ginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol, anupat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay na nangabuksan ang lahat ng mga pinto at nangagkalas ang mga gapos ng bawat isa. Everybody say, praise the Lord. And at midnight, Paul and Silas prayed and sang praises unto God, and the prisoners heard them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundations of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bonds were loosed. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan yung impact. Tingnan niyo po yung impact sa buhay natin kapag tayo po ay mayroong tinatawag na highest form of worship. Pag-aralan natin, si Pablo at si Silas, sila po ay nakulong sa Korinto. Sila po ay nangangaral ng ebanghelyo. Ay ayaw ng mga tao ng ebanghelyo, kaya pinakulong sila. So, ano ba yung lugar na kung saan, nasaan si Pablo at si Silas? Ang sabi natin nabasa, sila ay wala sa air-conditioned room. Hindi aircon. Sila ay hindi sa loob ng magandang katedral. In fact, sila po ay nasa sa loob ng isang lugar na nakakatakot. Lugar na napakabaho, lugar na napakadilim, lugar na walang pag-asa, lugar na nakakalungkot, lugar na nakakatakot. And yet, ano ang sabi ng Biblia? Sila'y sumamba sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pangit yung kalagayan nila. Uncomfortable. Mental and physical. Hindi maganda yung kalagayan nila. Sila'y nakatanikala. Mga minamahal, nakakulong ka na sa mga rehas. Nakakadena pa ang iyong mga paa at kamay. Mga minamahal, napakapangit na kalagayan. Pero what is the lesson? Nung sila'y sumamba sa mahal na Panginoon, in spite ng kanilang kalagayan, sumamba sila sa Diyos, pinuri nila ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, inuga ng malakas na lindol ang kulungan, nangabuksan ang mga pintuan, nakalagan ang mga talikala. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa panahon ng iyong kalungkutan, sa panahon ng iyong pagsubok, sa panahon ng iyong karamdaman, sa panahon na parang wala pag-asa, sa panahon na down ka, sambahin mo ang mahal na Panginoon, nawalatihan mo ang Diyos, pasalamatan mo ang mahal na Panginoon, alalahanin mo ang mga gawa ng Diyos sa iyong buhay. At isang tiyak na bagay, yung problema mo, yayanigin ng Diyos. Ang problema mo, yung karamdaman mo, pagkakiligin ng mahal na Panginoon. Lahat ng mga bagay na magpapahirap sa iyo, kakalagan ng mahal na Panginoon. That's the power of highest form of worship sa harapan ng Diyos. Nangyari kay Pablo, nangyari kay Silas, mangyayari sa buhay natin dahil ang Diyos na kanya sinamba ay ang ating Diyos na sinasamba sa ating panahon ngayon. Everybody say amen. Jesus is the same yesterday, today, tomorrow, and forever. Kaya hindi dahilan na ikaw ay may problema, may pagsubok para hindi ka magpuri sa Diyos. Sila Pablo, nasa pinakapangit na kalagayan, napakapangit na kanilang kalagayan, and yet they worship God. They honor God. They praise God. Mga minamahal, nakita niyo yung lesson, mga minamahal ko? Sa panahon ng darkest hour natin, that is our darkest hour. Yung oras na yun, yung oras ng kalungkutan ng ating kapighatian. Pero yung moment na yun, doon mo sinamba ang Diyos.
Hindi magkamali ang Biblia. Ipapadala sa iyo ng Diyos ang katugunan. Ipapadala sa iyo ng Diyos ang kapangyarihan. Ipapadala sa iyo ng Diyos ang kalayaan. Kalayaan sa problema, kalayaan sa pagsubok, kalayaan sa karamdaman. Lahat ng kailangan mo, ipapadala ng Diyos sa iyo. Bakit? Nakita niya. Nakita niya sa panahon na down ka, sa panahon na hindi ka komportable, sa panahon na nasasaktan ka, you worship God, pinapurihan mo siya, pinasalamatan mo siya, lugod na lugod sa iyo ang ating pinakamamahal. Lugod na lugod ang Diyos. Mga minamahal ko, mas gusto ng Diyos yan. Kaya kapag nasa panahon tayo ng ganyang darkest hour natin, yung times na tayo down, marami tayong tanong sa ating puso't kaisipan, mga minamahal, nahihirapan tayo sa ating kalagayan, gipit na gipit tayo, kaliwat kanan ng mga bayarin. Mga minamahal, isa lang ang solusyon. Sambahin mo ang mahal na Panginoon. Tumawag ka sa Kanya, awitan mo siya ng pinaka maaabot ng iyong tinig. Mga minamahal na pagsamba sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, habang tayo umaawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, purihin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Bulay-bulayin po natin mga minamahal ating napag-aralan sa gabing ito, sa hapong ito. Mataas na uri ng pagsamba ang kailangan ng Diyos para mapakilos mo kayang kamay sa iyong buhay. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, hallelujah. Kaya ng Diyos, mga minamahal. Kaya ng Diyos kahit anong kalagayan mo ngayon. Kaya niya. Hindi ka pa nakabilanggo. Hindi ka pa nakatanikala. Pero kung dumating yung times na ilagay ka ng Diyos sa bilangguan literal at tanikalang literal, kaya ka pa rin palayain ng mahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Hallelujah, Jesus!